Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, February 28, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Dalawang Russian scuba divers patay sa Batangas. Isa tanggal ang braso sa sinasabing shark attack. Sa Palawan naman, braso ng tao natagpuan sa loob ng tiyan ng isang nahuling pating. Mga plaka ng bagong sasakyan dapat i-release ng LTO sa loob ng 3 araw, utos ni Transport Secretary Vince Dizon. Sa showbiz, Kapamilya Stars makikisaya sa Panagbanga Festival sa Baguio City. Pia Wurtzbach at Heart Evangelista may kanya-kanyang eksena sa Milan Fashion Week. At tara na sa Beanieverse sa pag-release ng bagong extended play ng Nations Girl Group. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pansamantalang suspendido ang lahat ng diving activities sa paligid ng Verde Island sa Batangas. Yan ay matapos mauwi sa trahedya ang isang scuba diving trip sa lugar kung saan 2 turista mula Russia ang namatay. Isa sa mga nasawi, natagpuang tanggal na ang parehong braso sa posibleng pag-atake ng pating. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Bangkay na ng matagpuan ng Philippine Coast Guard ang 2 Russian scuba divers na ito sa Pulong Bato, Verde Island sa Batangas, Huwebes ng hapon. Kinilala ng Coast Guard Batangas ang na-recover na katawan bilang sina Ilya Perigudin, 29 anyos at Maxim Melekhov, 39 anyos. Naitakbo pa sa Batangas Hospital si Melekhov bandang alas 4 ng hapon pero agad din itong idineklarang dead on arrival habang natagpuan naman ang bangkay ni Perigudin na palutang-lutang sa aplaya ng Pulang Bato mag-aalas 6 na ng gabi. Parehong braso ni Perigudin ang nawawala dahil sa umano'y shark attack. Actually, that was the first time na nangyari na nagkaroon ng shark attack. It is a diving site, so wala talaga siyang shark doon sa area. But lately, nagkaroon na siya ng shark. So, nagkakanta kami ngayon ng masusing investigasyon, sir, para malaman kung bakit, ano na ba talaga, bakit nagkaroon ng mga shark na ganyan sa area, or is it, meron na ba talaga? Kasi dati wala namang ganyan, sir, na nangyari. Alauna raw ng hapon nang mahiwalay ang 2 biktima sa mga kapwa divers kasama ang isang dive master dahil sa biglang paglakas ng hampas ng mga alon. Nakaligtas naman sa alon ang iba pang 2 Russian at ang dive master. During that time, wala naman pong gale warning. At saka yung weather, okay naman, fair naman yung weather. Galing ang mga Russian divers sa Puerto Galera sa probinsya ng Oriental Mindoro. Sa ngayon, mahigpit ang bili ng Coast Guard sa publiko na sundin ang Coast Guard Advisory para hindi na maulit ang insidente, habang naibalik naman na sa mga kaanak ang bangkay ng 2 Russian. To refrain them muna from diving dun sa area considering na medyo unstable or malakas yung current. And at the same time, may mga presence of sharks dun sa area. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy. Masela na balita po, natagpuan naman ng mga mangingisda ang isang braso ng tao sa loob ng tiyan ng isang pating na nahuli nila sa laot sa barangay Kalandagan, Araceli, Palawan. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, nangingisda ang grupo gamit ang kawil may layong 26 miles mula sa baybayin ng Canaron Island nang mahuli ang halos 20 kilong pating. Nang hinati na ang isda pagdating sa Pampang para ibenta sana, natagpuan naman ang humigit kumulang 12 pulgadang braso na lumabas sa tiyan ng pating. Inilibing agad ng mga mangingisda ang natagpuang braso at agad na ipinaalam sa mga otoridad. Pero dahil sa sobrang pagkaagnas, nabigo ang pulisya na makuha ang fingerprint para sa posibleng pagkakakilanlan. Patuloy naman ang mga otoridad sa investigasyon. 6 ang nasugatan matapos ang biglaang pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela kagabi. Ayon sa local reports, gumuho ang naturang tulay matapos dumaan ng isang dump truck na may kargang malalaking bato.
Sumuko naman na ang driver ng naturang truck na natakot umano sa nangyari kaya mabilis na umalis sa lugar ng insidente. Ayon pa sa Kabagan Police, isinalaysay ng driver na mayroon naman siyang isa pang sinusundang truck at pinayagan rin umano siyang dumaan ng nakabantay na gwardya doon. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kabilang na ang Department of Public Works and Highways at nangakong pananagutin ang salarin sa insidente. Umani ng matinding batikos ng food vlogger na si Deo Diwata Balbuena matapos akusahang nilapastangan ang kultura ng indigenous peoples sa kanyang vlog sa Baguio at La Trinidad, Benguet. Sa viral na video, makikitang suot ni Diwata ang tradisyonal na kasuotan ng isang IP community habang nagpo-post at gumagawa ng kilos na tinawag ng ilan na insensitive at mapanirang puri. Dahil dito, kinondena ng National Commission on Indigenous Peoples ang vlog ni Diwata at binansagang isang halimbawa ng insensitive cultural appropriation, lalo't hindi siya kinatawan ng alinmang tribo sa Cordillera na nagdulot ng matinding pagkadismaya sa IP communities. Agad namang humingi ng tawad si Diwata. Malaking abala sa milyong-milyong motorista ang hindi pa rin natatanggap na plaka ng kanilang mga motor o sasakyan, lalo't takaw sita ito ng mga traffic enforcer. Kaya may direktiba ngayon ang bagong kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon sa Land Transportation. Irinis na ang plaka ng mga bagong sasakyan sa loob lamang ng 3 araw. May balitang A to Z si Ace Cruz. 2020 pa nang bilhin ng rider na si Frederico ang kanyang pampasadang motor pero hanggang ngayon, temporary plate pa lang ang meron siya. Abalaan niya ang kawalan ng plaka lalo takaw sita ang temporary plate sa tuwing may nadaraanan siyang checkpoints. Lagi kang tatanungin kung may plaka, ba't ang file pa rin nakalagay? Bakit wala pang plaka? Eh yan pa lang po yun Sabi ko, hindi naman marirehistro yan kung may plaka na Lagi naman sinasabi ng dealer, wala pa daw sa kanila, wala pa kasi sa LTO. Hindi pa kasi naglalabas. Yan ang pinasusolusyonan ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Land Transportation Authority o LTO na siya nag-i-issue ng mga plaka. Pwede na ba natin finally maibigay lahat ng backlog ng mga motorsiklo? Hindi lang basta maibigay sa motorista na backlog ng mga plaka, hamon pa ni Dizon sa LTO. At pwede ba 24, 48, 72 hours, pwede ba makuha na nila yung mga plaka nila, both motorcycles and four-wheeled vehicles? Hindi naman siguro mahirap yun. Nauna nang sinabi ng LTO na umaabot lang ngayon sa 5 araw ang pagpapalabas ng plaka para sa mga bagong labas na sasakyan. Pinag-aaralan din ng LTO ang mungkahi na mismong car dealers na ang magkabit ng plaka ng mga bagong sasakyan bago ito i-turn over sa mga motorista. Komporme rito ang grupo ng motor dealers pero kaya. Pero siyempre, sinasabi natin na hindi lahat ng pagkakataon ay smooth sailing ang system. Minsan nasa internet provider. Paano pag nag-offline? Tigil lahat ng trabaho, tigil lahat. Pag binilang mo, patay. Di sosobra na. Di kasalanan na naman ng LTO. Hindi naman LTO ang internet provider. ang i-release na unit na ito ilang araw lang pinroseso ang registration at agad ding lumabas ang plaka. Halimbawa, benta ko last week. Pinasok namin last week. This week, lumabas na ang rehistro, may kasamang plaka na. So nangyayari na. Yung sinasabi niya yung mga luma, yun yung mga plates na backlog. Batay sa Commission on Audit o COA Annual Report ng 2023, mahigit 9.1 milyong piraso ng plaka ng motorsiklo na hindi pa naibibigay sa mga may-ari nito. Habang may lagpas 1.6 milyong pares pa ng replacement plates na hindi pa nagagawa at hindi pa nade-deliver pero matagal nang binayaran ng mga motorista. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang Navotas ang pagbebenta ng murang NFA rice bilang tugon niyan sa food security emergency na idineklara ng Department of Agriculture. Sa halagang 33 pesos kada kilo na halos kalahati ng presyo sa palengke, dinagsa ng mga residente ang bigas na ibinabagsak sa barangay NBBS Dagat-Dagatana.
Kasunod ng San Juan, navotas ang pangalawang LGU sa Metro Manila na nagbebenta ng subsidized na bigas. Sa ngayon, naabot na sa 67 LGU ang nagpahayag ng interes sa pagbebenta ng murang bigas. Pero San Juan, Navotas at Camarines Sur pa lang ang kumuha ng stock. Ang diferensya ng presyo. At saka, ito yung sa maganda dito, sir. Sobrang ganda ng bigas. Hindi yung typical na NFA rice na pag sinabi may amoy. Ito talagang pang-commercial rice ang quality ng bigas natin. Hinihikayat ng National Food Authority ang mga lokal na pamahalaan na madaliin ang pagkuha ng kanilang NFA rice stocks para lumawag na ang storage space at mga warehouse. Ayon sa ahensya, marami pa rin kasing imbaka ng puno ng stock mula ng sa Mindoro, kaya hindi makabili ng bagong aning palay sa mga magsasaka. Sa ilalim ng Food Security Emergency, ibinebenta ng NFA ang bigas ng mas mura. Plano naman ng ahensya na magtayo ng mga bagong imbakan pero tansya na matatapos pa ito sa susunod na taon. Good news naman, may libreng sakay at gupit ang Light Rail Transit Line 2 para po yan sa mga kababaihan ngayong Marso bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Bahagi ito ng serbisyo para kay Juana 2025 ng Philippine Commission on Women. Kaya naman abangan po, may libreng sakay sa LRT2 sa March 8 ang lahat ng babaeng pasahero mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 o alas 9 ng gabi. Kumuha lang po ng libreng tiket sa anumang estasyon. Samantala, may libreng gupit din para sa unang 30 pasahero sa Antipolo Station sa March 12 at maging sa Cubao Station sa March 19 at 26. Advance Happy Women's Month, mga ka-A to Z. Bumuo na rin ang House of Representatives ng Secretariat na susuporta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aabot sa mahigit 130 tauhan mula sa iba't ibang departamento ng Kamara ang itinalaga sa Secretariat. Kabilang ang Office of the Secretary General, Sergeant at Arms, Legislative Operations, Legal Affairs, Records Management, IT at Security. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, titiyakin ng Secretariat ang maayos at epektibong pag-usad ng impeachment proceedings sa pamamagitan ng legal research, documentation at iba pang technical na suporta. Binigyan din niya na patas at profesional ang House Secretariat sa pagsunod ng mandato nito. Kinatigan ng House Prosecution Panel ang panawagang simulan agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at huwag nang ipagpaliban hanggang July 30, gaya ng iminumungkahi ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ito'y para raw mapanatili ang integridad ng ebidensya at testimonya. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, habang tumatagal, mas lumalaki ang banta sa mga ebidensya at testigo at lalong baka may matakot o may manipulahin sa mga ito. Dagdag ni Chua, posibleng maharap sa mas maraming legal na usapin kung hahantong pa ito sa 20th Congress. Kaya naman planong ipahayag na nila sa Senado ang kanilang pangamba sa timeline. Pag-uusapan po namin yan ng mga kasama natin. But yun lang, binanggit ko po yan dahil yan po ang isa sa mga kinukonsider po namin at ang mga worries po ng mga House prosecutors. Sa ibang balita, muling nagbuga ng abo ang Canlaon Volcano nitong Biyernes ng hapon na tumagal ng mahigit 2 oras. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimula ang ash emission bandang alas 12:41 ng tanghali at natapos mag-aalas 3 na ng hapon. Umabot sa 150 meters ang taas ng abong inilabas mula sa bunganga ng bulkan bago ito inanod ng hangin patungong Kanduran, Timog Kanduran. Nananatili sa alert level 3 ang bulkang Canlaon. Sa pinakahuling monitoring na itala ang 3 volcanic earthquakes nitong Biyernes. Nagbabala naman ang PHIVOLCS hinggil sa mga posibleng panganib tulad ng biglaang pagsabog. Far, far away's finest are coming. Inilabas na ng DreamWorks Animation ang inaabangang teaser para sa upcoming animated fantasy comedy film na Shrek
5. Sa teaser, makikita ang anunsyo kung sino-sino ang mga gaganap sa likod ng boses ng Shrek characters. Ilan sa mga bibida ay sina Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz at Zendaya. Para yan sa karakter na si Felicia, ang anak ni na Shrek at Fiona. Nakatakdang ipalabas ang Shrek 5 sa December 2026. Susunod, COMELEC naghain ng reklamo kontra sa kumakandidatong vice alcalde sa Isabela dahil sa paglabag umano sa Cybercrime Prevention Act. At Kapamilya Caravan goes to Baguio City. Bukas na po yan, March 1. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naghain ng reklamo sa Manila Prosecutor's Office ang COMELEC laban sa isang kandidato dahil sa paglabag umano nito sa Cybercrime Prevention Act. Makikipagtulungan naman ang komisyon sa iba pang ahensya ng bansa at mga poll watcher para tiyaking walang maling impormasyon ang kakalat online. Ang Balitang A to Z, hatid ni Naomi Almojano. Hindi pagiging onion skin. Iyan ang pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia matapos magtungo ngayong Biyernes sa City Prosecutor's Office ng Maynila kasama ang Task Force Katotohanan, Katapatan, Katarungan o KKK para maghain ng reklamo laban kay Attorney Jeril Harold Respicio, Vice Mayoral candidate ng Reyna Mercedes Isabela. Kaugnay ito ng in-upload niyang video kung saan ipinakita niya paano mamanipulahin umano ang 2025 May elections sa pamamagitan daw ng pag-hack sa automated counting machines at local source code. Bago tayo mag-transmit, paulit-ulit namin ine-emphasize, mag-iimprenta muna kami ng election returns. Ibig sabihin, bago mag-transmit, alam na ng lahat ang boto sa bawat presinto. Sa paano mo siya mahahack, paano mo siya mababago, paano mo pwede mapakialman yung results. Banat pa niya, IT expert daw siya kaya alam niyang maaaring madayang eleksyon kapag nakonekta na ito sa internet. Pero buwelta ni Garcia. Lahat naman po ay pwede maging IT experts, lahat pwede election law experts, lahat po ay pwede maging eksperto sa kahit anong field, lalo na pagkagantong eleksyon. Sa amin lang, siguro po yung ganyang kasagutan, maganda pong maihandanan niya pagka po pinasagot na po siya ng prosecutor's office. Ito ang kauna-unahang cybercrime-related complaint na inihain ng Task Force KKK mula nang mabuo ito noong Hulyo 2024. Kaugnay nga niyan, pumirma rin ngayong Biyernes ng Pledge of Commitment ang komisyon at task force kasama ng iba pang partner organizations gaya ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine National Police at iba pang poll watchdogs. Layo nitong i-monitor at labanan ang anumang uri ng maling impormasyon na kumakalat online. Rest assured, nakasama niyo po kami sa ganitong trabaho at objective. Dahil lahat man tayo ay gusto na we help shape a better world for all of us. In our case, it's through broadcasting. Samantala, umabot na sa 124,365 ang kabuuang campaign posters na nabaklas ng COMELEC magmula noong unang araw ng national campaign period. Ang mga ito raw kasi kung hindi lumabag sa proper sizing, nakapaskil naman sa maling lugar o di kaya na may hindi biodegradable ang mga materyales na ginamit. Pumalo rin sa mahigit 2,000 ang total number ng mga pinadalang notices to remove kung saan 1,561 dito ang agad na sumunod 72 oras matapos matanggap ang sulat. Sa Region 7, 10 at 3 naman naitala ang pinakamaraming campaign posters na tinanggal. Sa mga balota namang gagamitin, sa kasalukuyan nasa halos 49 million na ang naimprenta o 71.37% ng kabuuang balota. Target ngayon ng komisyon na tapusin ang printing sa March 15. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Itinatanggi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na mayroon umanong protektor sa Pilipinas. Ang pangunahing suspect sa pagdukot kamakailan sa isang Chinese student sa Taguig City. Kinilala ng Department of Interior and Local Government ang suspect bilang si Wang Dan-yu alias Bao Long. Nasangkot din sa pagpatay ng isang Chinese national sa Makati City noong nakaraang taon. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, wala siyang protektor sa gobyerno at iginigiit na kriminal talaga ang suspect. Dagdag ng PAOK ang pangangailangang repasuhin ng SIM card registration law para matigil ang lumalalang kaso ng online scams. We do need to really revisit our SIM card registration law. We have found a good thousands of SIM cards that are pre-registered in all of the POGO hubs that we have raided over the past few years. Samantala, ikinakabahala ngayon ng PAOK ang patuloy na paglaki ng operasyon ng mga iligal na offshore gaming sa bansa. Ayon sa ahensya, hindi na ito mukhang guerrilla style o yung hiwa-hiwalay na maliliit na operasyon lang, kundi tila malalaking POGO hubs na may mas maraming tauhan. Karamihan din ng mga nadidiskubring POGO ay nasa south ng Metro Manila, lalo't sandamakmak ang mga casino at entertainment hubs sa mga lugar na to. Sa kabila naman ng total ban ng Pangulo, may mga natukoy pang mga iligal na POGO sa Visayas at Mindanao. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang lumalawak na operasyon ng POGO sa bansa. Lately, medyo maramihan yung mga nahuhuli natin. So, parang we would like to recategorate them. No? So, parang hindi na sila mga guerrilla eh. Kasi they're beginning to appear like hubs more than guerrilla operations. Yung nahuli po natin, halimbawa, doon sa ATI building sa Parañaque, we're able to get 147 foreign nationals, excluding 300 plus Filipinos. Lumalabas naman na kasabwat ang family driver ng mga kidnapper sa pagdukot kamakailan sa Chinese student sa Taguig City. Bangkay na ng matagpuan ng SOCO at DILG ang family driver na ito. Base rin sa pananaliksik ng SOCO sa crime scene, napag-alaman na pinahirapan din ang naturang family driver ng mga suspect bago tuluyang pinatay. Patuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa totoong nangyari. Itinatanggi ng suspendidong alkalde ng bayan ng San Mateo Rizal ang pagkakasangkot umano ng lokal na pamahalaan sa umano'y pagtatambak ng lupa sa Beltran Creek ng Barangay Gitnang Bayan 1. Sa inilabas na pahayag Huwebes ng gabi, sinabi ni Omi Rivera Jr. ng Homeowners Development Corporation ang umano'y nagtambak ng lupa sa creek. Dahilan para anya'y kasuhan naman ng LGU ang developer sa Pollution Adjudication Board ng DENR para kusang iatras ng developer ang proyekto. Matatanda ang Biyernes, February 21 ng patawan ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Rivera kasama ang halos buong LGU officials ng bayan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na pagtatambak ng lupa sa naturang creek na sinasabi ng mga complainant na magsisilbing right-of-way umano sa ipinapatayong subdivision sa lugar. Arestado ng PNP-CIDG sa isang hotel sa Pasay City ang isang dating empleyado ng First Family na si Simeon Sanger de la Cruz III. Dahil po yan sa panloloko at pangungutong sa mga naghahanap ng kontrata sa gobyerno. Ayon sa otoridad, nagpakilalang undersecretary ang suspect at ginamit ang mga larawan kasama ang unang pamilya para makapanloko. Base sa investigasyon, nanghihingi ng hanggang 5% kickback ang suspect kapalit ng umano'y koneksyon sa mga proyekto ng gobyerno. Sa bisa ng 2 warrant of arrest na inilatag sa suspect para sa kasong estafa, nadakip ito. Gayunpaman, nakapagpiyansa na siya sa halagang 70,000 piso at pansamantalang pinalaya. Binitawan na siya nung magkaroon siya ng mga warrant dahil second warrant itong in-implement namin eh. May first warrant lang nakapiyansa siya. So this is now the second warrant na buhay uli and ngayon nagpiyansa na uli siya. For what case, sir, yung first warrant? Estafa pareho.
Abang-abang mga ka-A to Z natin dyan sa Norte, nakatakda pong makisaya ang balitang A to Z at ilang kapamilya stars sa Kapamilya Caravan dyan sa Baguio City bukas March 1. Abangan po ang tambalang Don Pangilinan at Bel Mariano. Darating din sina Julia Montes, Sam Milby kasama ang cast ng Saving Grace, maging ang mga bida ng Incognito, PBB Gen 11 housemates at iba pa. Bukas na po yan araw ng Sabado, alas 4 ng hapon sa Melvin Jones Grandstand. Sa aming pagbabalik, Pia Works Back at Heart Evangelista, stunning sa Milan Fashion Week. At Beanieverse, extended play ng Beanie, inilabas na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Muling nagbalik para sa Milan Fashion Week sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at fashion icon na si Heart Evangelista. Iba pang international celebrities spotted rin. Samantala, Beanieverse extended play ng Beanie inilabas na. Makichika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Slay na slay ang mga dumalo at rumampa sa Milan Fashion Week 2025. Kabilang na dyan ang fashion icon/actress na si Heart Evangelista at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Sa Instagram, ibinahagi ni Heart ang ilang glimpse ng kanyang look for the global fashion event. Not so 40 dahil bagets na bagets ang look ni Heart. Suot ang mala school uniform style dress with lowly black shoes and white socks. In style din si Pia Wurtzbach, wearing her light sage green, one shoulder flowing dress. Enjoy at very happy si Pia sa kanyang muling pagbisita sa Duomo Cathedral sa Milan na may kalakip na caption na "Baby, welcome back. It's nice to see the Duomo again." Bukod kina Pia and Heart, spotted din ng Korean superstars na sina Song Hye Kyo at Byeon Woo Suk. Samantala, Beanieverse is out now. Inilabas na ng Nation's girl group na Beanie ang kanilang bagong extended play album na Beanieverse nitong Huwebes, February 27. Ang nasabing album ay mayroong 6 na kanta, kabilang na ang Cherry on Top, Blink Twice, Zero Pressure, Secret, Out of My Head at Cherry on Top Beanie Mo Remix. Available na ang Beanieverse on all music platforms. LSS Yarn para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa entrepreneur na si Scott Dinsmore. Ang sabi niya, kapag nag-aalinlangan, piliin ang munting pakikipagsapalaran dahil yan ang magpapabago ng lahat. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Happy weekend!